Anong ideya o masasabi mo kapag sinabing content creation ay isang copy business? Tama ba na kumopya o kumuha ng basta-basta na content sa ibang mga content creators? Okay lang ba na magkakaparehas ang ating mga content na ina-upload sa social media? Tara, linawin natin ang issue na yan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-follow o nakapag-subscribe, well, gawin mo na para ma-update ka kung may bago tayong mga uploaded na videos. Paki-like and share na din po at nang maraming matuto, ma-motivate at ma-inspire. Siyempre, balikan natin ang tanong na kung okay lang ba kumopya ng mga content ng ibang content creators. Kailanman ay hindi magiging tama ang mali. Hindi po tama na kumopya ng content ng ibang mga content creators na walang pahintulot o tamang atribusyon. Kapag kumopya ka ng isang content ng isang content creator, ito ay isang plagiarism. Labag ito sa etika ng pag-publish o sa kahit anong uri ng sining o industriya. Mahalaga pa rin ang orihinalidad at paggalang sa intelektual ng ari-arian ng iba. Hingil naman sa magkakaparehas na content ng mga vloggers, maaaring natural lamang ito. Ang pagkakaroon ng overlapping na ideya o tema sa video, subalit ang mga vlogger ay hinahamon na maging malikhain at magbigay ng sariling pananaw. Gaya na lamang ng paglalagay ng twist sa kanilang nilalaman upang magkaroon sila ng sariling pagkakakilanlan at makahakot ng maraming viewers at followers. Bilang isang vlogger, kailangan nating itaguyod ang pagiging orihinal at magtamo ng inspirasyon mula sa iba. Pero hindi sa paraang nakakasira ng integridad ng ibang content creators. Ang pagsasalin-salin ng mga ideya at impormasyon mula sa iba't ibang content creators ay normal lamang ito sa isang content creation. Ngunit mahalagang suriin ang nilalaman kung paano mo ba talaga lagyan ng added value ang content na nakuha mong ideya sa ibang content creators. Para kasi maging original na ito at sa'yo na talaga to galing. Alam mo ba, kailangan mo talagang maging unique sa mga nauna nang nag-publish. At meron ka talagang sariling estilo para abangan ka sa susunod mo pang mga content at madadagdagan talaga ang iyong mga followers at viewers kung ituloy-tuloy mo ang pagkakaroon ng isang authenticity. Parang walang copycat, di ba? Buuin mo ang pangalan o ang brand ng iyong page. Bakit kaya kailangan nating buuin ang ating brand o pangalan? Siyempre, para alam ng tao, let's say kapag sinabing JS Jeanette's Vlog, alam nila kung ano ang aabangan mula sa'yo at kung ano yung ipapalabas mo pag may mga content na ina-upload ka. By next time na mag-upload ka, alam na ng mga audience kung ano yung aabangan mula sa page mo. Basta lagi mo lang tandaan, hindi okay ang kumopya. Okay lamang po kapag kumuha ka ng ideya at lagyan mo yan ng added value. Lagi mong tandaan, ang added value ay nire-recommenda ni Meta kapag nag-upload tayo ng mga videos ng ibang tao. Ibig sabihin, ikaw yung nakikita sa harap ng camera, ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nag-a-act, ikaw mismo ang nagvo-voice over sa iyong mga videos. So, bawal po ang kopyahan dito. O mga ka-Jels Vlog, sa susunod ulit ha, pa-comment na din pag may gusto kayong i-discuss. O bigyang linaw ang mga topic na hindi nyo masyadong gets. Kung kayang-kaya natin yan, well, gawin natin. Gawin natin content. Kaya tara, follow nyo ko. See you! Bawal kumopya, ah.